Bilyonaryo nakakita ng isang mahirap na katulong na sumasayaw para sa kanyang paralisadong ama. Ang mangyayari pagkatapos ay magugulat ka. Nagbago ang mundo ng isang bilyonaryo nang tumugon ang tila walang buhay na ama sa tahimik na sayaw ng isang katulong. Habang ginising ng musika ang hindi nagawa ng medisina, muling lumitaw ang nakabaong pagkatao. Sa isang bahay na puno ng yaman at katahimikan, ang malasakit ang naging himalang hindi kayang bilhin ng pera. Bago tayo magsimula, ipaalam sa amin sa comments kung anong oras na at saan kayo nanonood. Simulan na natin! Ang hangin ay puno ng tunog ng nagkakabunggo ang baso ng champagne at isang classical string quartet. Si Richard, isang lalaking nasa katanghaliang gulang na tinatayang nasa pagitan ng 45 at 55 taong gulang, ay nakatayo sa gilid ng silid. Mayroon siyang kagalang-galang na buhok na maihalong puti at itim at maayos na trim na balbas. Nakasuot siya ng perpekto ng isang formal na navy blue na three-piece suit na ipinares sa mamahaling makintab na brown leather dress shoes. Sa kabila ng kanyang kayamanan, ang kanyang mukha ay may bakas ng matinding pagod at malalim na di masabing kalungkutan. Si Richard ay isang lalaking kumokontrol sa mga imperyo. Sa isang tawag lamang, kaya niyang baguhin ang mga pandaigdigang merkado, bilhin ang buong mga kumpanya, at idikta ang kinabukasan ng libu-libong empleyado. Ngunit habang nakatayo sa gitna ng kanyang marangyang charity gala, napapaligiran ng mga pinaka-elite at mayayamang tao sa lungsod, hindi pa siya kailanman nakaramdam ng ganitong kawalan ng kapangyarihan. Unti-unti niyang natutunan na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa kung ano ang mabibili mo, kundi sa kung ano ang hindi mo na kailanman maibabalik kapag nawala na. At ang nawala kay Richard ay ang isipan at diwa ng kanyang bayani, ang kanyang ama. Sa likod ng ingranding pasilyo sa labas ng ballroom, may dalawang babaeng panauhin mula sa mataas na lipunan, mukhang nasa edad 30 hanggang 50. Ang isa ay nakasuot ng malalim na pulang halos burgundy na evening dress, at ang isa naman ay naka-eleganting dark green na damit. Hawak nila ang kanilang mga kristal na baso ng champagne, habang pabulong na nag-uusap at nagbibigay ng mapanghusgang at mahabaging tingin sa pasilyo. Sa nakalipas na 2 taon, ang ama ni Richard ay parang multong nakakulong sa sarili nitong katawan. Isang napakalalang stroke ang kumuha ng kanyang galaw, pananalita, at tila pati kamalayan. Ang pinakamahusay na neurologist sa mundo ay nagbigay ng parehong masakit na hatol, wala na ang kanyang ama. Sinabi nilang siya ay nasa persistent vegetative state, walang kakayahang makaramdam o makaintindi. Ngayong gabi, habang umaalingaw-ngaw ang malakas na bass ng musika sa buong mansyon, narinig ni Richard ang malupit na bulong ng mga bisita. Tinawag nilang pabigat ang matandang lalaki. Nagtaka sila kung bakit hindi na lang siya ilagay ni Richard sa isang pasilidad at kalimutan na. Umalis si Richard mula sa mga tsismosa, ang kanyang sapatos ay marahang kumakatok sa marmol na sahig, patungo sa tahimik at madilim na silangang bahagi ng mansyon. Nang makarating siya sa sunroom, bigla siyang napahinto. Nandoon ang kanyang ama, isang matandang lalaki na nasa edad 70 hanggang 80, may puting buhok at balbas, nakaupo nang hindi gumagalaw sa isang mabigat na itim na wheelchair, suot ang isang marangal na dark navy suit. Ngunit hindi siya nag-iisa. Sa gitna ng silid ay isang batang itim na babae sa kanyang 20, nakatali ang buhok sa isang bon. Nakasuot siya ng royal blue na uniforme ng katulong na may puting kwelyo at apron, matingkad na dilaw na guwantes, dark tights, at simpleng itim na sapatos. Si Ara ay hindi naglilinis. Siya ay sumasayaw, isang mabagal, maindayog at makabuluhang sayaw. Isa siya sa mga bagong empleyado mula sa staffing agency na madalas tawaging mahirap na babae ng mga senior staff. At may dahilan iyon. Nagtatrabaho siya ng 80 oras kada linggo, kumukuha ng lahat ng overtime para mabayaran ang napakalaking utang medikal ng kanyang ina. Nakasuot siya ng murang sapatos na 2 beses na niyang inayos. Ngunit may dignidad siya. Ngunit ngayong gabi, hindi siya nagtatrabaho. Siya ay sumasayaw. Ano ang ginagawa niya? Bulong ni Richard, puno ng galit at pagkalito. Akala niya inilalait nito ang kanyang ama. Handa na siyang pumasok at agad itong paalisin. Ngunit bago niya mabuksan ang pinto, napatingin siya sa mukha ng kanyang ama. At doon nagbago ang lahat. Ang lalaking 2 taon nang walang emosyon ay mailuha sa mga mata. At sa ilalim ng kanyang balbas, ang kanyang bibig ay unti-unting bumiti, isang malinaw, totoong ngiti.
Nanghina ang tuhod ni Richard. At hindi lang iyon. Habang patuloy na sumasayaw si Ara, ang kaliwang kamay ng kanyang ama, na 2 taon nang hindi gumagalaw, ay dahan-dahang umangat. Ang kanyang daliri ay nagsimulang tumapik sa armrest ng wheelchair, eksaktong sumusunod sa ritmo. Nararamdaman niya ang musika. Mali ang mga doktor. Hindi siya brain dead. Siya ay nakakulong lamang sa sarili niyang katawan. Biglang binuksan ni Richard ang pinto at pumasok. Natigil si Ara, natakot na baka matanggal siya sa trabaho. Paano mo ginawa iyon? Nanginginig na tanong ni Richard habang umiiyak. Mahinahon na sumagot si Ara. Pasensya na po, sir. Hindi ko po sinasadya. Nakita ko po ang mata ng inyong ama, punong-puno ng takot. Parang silent panic attack. Lumuhod si Richard sa tabi ng kanyang ama. Paano mo nalaman? Hindi ito nakita ng mga doktor. Sumagot si Ara, dahil ang mga doktor ay tumitingin sa charts. Ako po, tumitingin sa tao. Ang lolo ko po ay nagkaroon din ng stroke. Natutunan ko na kahit hindi makapagsalita ang isang tao, nakakarinig pa rin siya. At minsan, ang musika ang nakakadaan sa sirang bahagi ng utak. Natulala ang mga bisitang kanina inang husga. Hawak ni Richard ang kamay ng kanyang ama habang umiiyak. Tinawag ka nilang mahirap. Pero mas mayaman ang puso mo kaysa sa kahit sino dito. Lumipas ang mga linggo. Ang madilim na mansyon ay naging maliwanag. Ang ama ay nasa hardin, mas buhay. Si Richard ay mas relaxed. At si Ara ay hindi na nakasuot ng uniforme, kundi isang profesional na damit, hawak ang tablet, nakangiti. Binayaran ni Richard ang lahat ng utang niya. Tinulungan siyang makapag-aral. Ginawa siyang head ng rehabilitation ng kanyang ama. At sa tulong ni Ara, patuloy na gumaling ang matanda. Napagtanto ni Richard na ang pinakamahalagang bagay sa mundo ay hindi nabibili, ito ay ibinibigay mula sa puso.